Panginoon, salamat sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong paglalakbay, at naniwala po kami, Panginoon, na ang buhay na ito ay binigay mo sa amin sa isang napakahalaga at magandang layunin. Panginoon, tulungan po ninyo kami sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng karunungan. Punuin mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang sa ganun, Panginoon, ng mga salita mo na aming mapag-aralan ay magsilbing kalakasan, pagpapala, at kagalakan sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ayan. Kunting magandang umaga po. Magandang umaga naman. Hallelujah. Parang hindi kayo handa. Purihin ang Panginoon. Ano po ang araw ng linggo? Ito po ay we are all preparation, no? Kunting kunting adjust. Ayan. Kunting effects. Masyadong mabilis. Para gusto ng Panginoon sa araw ng linggo, ang ating mga puso ay very hungry, empty. No? Yun po yung gustong makita ng Panginoon sa buhay natin. Para yung ating thirsty, praise God, kauhawan at kakulangan ay mapuno po ng ating Panginoon. Ano po, yun po yung mga sikreto. No, para mayroon tayong kagalakan, mayroon tayong kalakasan na dumalo po para sa gawain ng ating Panginoon. Lagi po nating isipin na ang Diyos ay may ibibigay na pagpapala sa atin. Praise God. No, at lagi nating tandaan na ang paglingkod natin sa Diyos ay hindi po ito kabigatan. O hindi po ito kailanman nagiging kahirapan sa atin. Praise God. Ito po ay ating responsibilidad bilang mga nilalang niya at bilang mga anak niya na kilalanin siya at purihin sa ating buong buhay. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Dito malakas. Dito walang kalakas-lakas. No? Praise God. Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga po ay ituloy po natin yung ating napag-aralan noong nakaraan linggo. 5 po yan eh. No? Nakita po ba ninyo yan? No, 5 paglagong espiritual sa buhay ng isang Kristiyano. Ngayong umaga ang ating pong mensahe ay pamagatan po praise God. Hallelujah. Lubat. Pamagatan po natin ito, ang may pangdinig ay, ang may, na makinig ang may pangdinig. Makinig ang may pandinig.
Naniniwala po ba kayo na tayo ay mayroon talent? Lahat tayo na mga Kristiyano na tinawag ng Diyos, mayroon pong talent. No? Ikaw po ay talentadong Kristiyano. Praise God. Talentadong Kristiyano. Kaya po dapat po itong talent na ito na tinanggap natin mula sa Diyos ay gamitin natin. Praise God. No, at ito po yung pamamaraan ng Diyos para maranasan po natin ang isang kapayapaan, kalakasan, at pagpapala sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Dito po mababasa natin ang salita ng Diyos na kung saan ang ating Panginoon ay nagturo siya ng mga matalinhaga. Praise God. Bakit kailangan ituro ng Panginoon sa kanyang mga hearer o tagapakinig ang mga matalinhagang bagay? Para magamit po nila o magamit po natin ang talent o ang talento na binigay sa atin ng Panginoon. Amin po ba? Praise God. Hindi yata dito agree. No? Praise God. Purihin ang Panginoon. Praise God. So, dito po sa verse 27, ulitin ko po. No? Tandaan ninyo ito. Maraming propita at matutuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong na masaksihan at marinig ang inyong napakinggan. Subalit hindi nila ito nakita at narinig. Sino po ba yung tinutukoy ng Panginoon dito? Nung kanyang sabihin ito sa kanyang mga alagad. Ano po? Pahiram po ng inyong pakinig. Gusto ko po ngayong umaga, bagamat madali, maiksi itong ating pag-aaral, gusto ko pong mayroon matutunan tayo. Praise God. Huwag kayo po magbilang ng taon sa iyong Christian life. Ano po? Dapat, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, lalo po nating mararanasan ang pagpapala galing sa Diyos. Kaya kailangan po tayong makinig. Praise God. Dito po sa verse 10, no? Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa mga matalinhaga ang pagtuturo ninyo sa kanila? No, ang sagot ng Panginoon, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatan makaunawa sa hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ano po? Dito po sa verse 11 o verse 12. No? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Napakahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi po, ang karunungan galing sa ating Panginoon. At ang karunungan ay nagmumula ito sa salita o sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. 10:17 ng Roma. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya galing sa pakikinig at sa pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Ano po? Una, dapat maunawaan natin ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon,
Masarap kumain ng laging sariwa. Sino ba sa inyong namamalingki araw-araw? Sino sa inyong namamalingki ng isang buwan? Oh. Praise God. Kapag tayo ay pumunta sa palengke at nais nating bumili ng ating pagkain, siyempre naman, lagi nating pinipili o pipiliin ang mga sariwa. Kasi ang sariwa ay may protina, may mineral, at may nutrition. Praise God. Walang tao na mayroon siyang pera, pupunta siya sa palengke, pagkatapos pipiliin niya yung mga ulam na bilasa na. Kasi unang-una masisira po ang ating sikmura, ang ating tiyan. Alam niyo po ba, na sa panahon natin ngayon, mayroon pong isang napakahalagang bagay na gusto pong makita ng Diyos sa atin. Ano po ito? Praise God, ang kanyang salita. Ang mga salita ng ating Panginoon ay nagbibigay po ito ng kalakasan. Una, sabi niya po rito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, kapag napakinggan natin at nakita natin, binabasa natin ang salita ng Diyos na ating kinakain araw-araw, doon po magsisimula ang pagpapala galing sa Kanya. Praise God. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa Kanya, ay kukunin pa. Praise God. Nakikita na ba kayo ng mga Kristiyano ang kanilang buhay ay akyat, baba, akyat. Praise God. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinaga, sapagkat tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ngunit hindi naman makakarinig, ni makaunawa man. Praise God. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mga pinili, hinirang, lingkod tayo ng Diyos. Praise God. Mahalaga po na tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon ng sapat at ganap na pagkakaunawa sa Kanyang mga salita. Kasi, una, ito ang magdadala sa atin sa pagpapala. Praise God. Natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na sinasabi. Tandaan po natin, nung mangaral ang Panginoon, mayroon po dalawang klase ng tao. Yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon, yung hindi naniniwala sa Panginoon, at yung mga naniniwala sa Kanya. Praise God. Kung pakinggan lamang po natin ang salita ng Diyos, ito po ay napakahalaga. Praise God. Hindi po mahalaga ang tagal, kung sino ka man. Ang mahalaga po ang pagkakaunawa natin sa salita ng ating Panginoon. Kailangan po ito. Kailangan po ito. Praise God. Natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo na makinig, subalit hindi kayo makakaunawa. Kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at makakita ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y makikita. Kung hindi gayon, sana'y makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makarinig ang tama ba? Makakita ang kanilang mga mata, no?
at makakarinig ang kanilang mga tainga. Makaunawa ang kanilang mga isip at magbalik loob sila sa akin. Praise God. Ano po? Ito ang kailangan po natin sa panahon natin ngayon. Repent. Magsisi tayo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Praise God. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagiging mapurol. Hindi tayo makakarinig, hindi tayo makakakita dahil nananatili tayo sa ating mga kasalanan. Ano sabi niya po rito? Sila ay aking pagagalingin. Mayroon po tayong mga spiritual disease. Naniniwala ba kayo? May mga spiritual tayo na karamdaman. At ito po yung nagiging hadlang at nagiging dahilan kung bakit hindi natin lubos na maunawaan ang salita ng Diyos. Praise God. 16. Subalit mapalad kayo, sapagkat nakakita ang iyong mga mata, nakakarinig ang inyong mga tenga. Amen? Napakapalad natin ngayong umaga, sapagkat bukas na bukas ang ating mga paningin at bukas na bukas ang ating mga pandinig. Yun yung kailangan ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Tandaan ninyo, maraming mga propeta at natuwid na mga tao na naghahangad ng makita ninyo. Praise God. Naalala niyo po ba yung lumang tipan? Nung panahon na si Haring Solomon ay naghahari, mayroon pang isang reyna ng pangalan ay si sino? Sino? Imagine mo, hindi nyo pa po ito nababasa. No. Reyna Sheba. Praise God. No. Mula sa norte, pumunta siya ng south. Para marinig lamang, na ma-encounter lamang ang karunungan ni Solomon. Imagine po ninyo, from north to south. Nilakbay niya po ito. Nagbilang po siya ng linggo, buwan, para makarating lamang sa Jerusalem. Para makita lamang at mapapakinggan o ma-encounter, makaharap po niya si Haring Solomon. Praise God. No, anong uri ng pag-aasam ito? Ano yung klase ng desire ito ang nasa puso ni Reyna Sheba? Na gusto niyang makita, gusto niyang marinig. Praise God. Alam mo po pa, nung dumating siya sa Jerusalem, nakausap niya ang hari at nakita po niya yung ayos, yung sitwasyon, yung mga ginagawa ni Haring Solomon. Siya po'y humanga. Humanga po siya. Sabi niya kay Haring Solomon, totoo pala. Nung una, narinig ko lang. Pero ngayon, naniwala ako dahil ito na. Nakita ko na at nasaksihan ko mismo ang katotohanan. Kaya alam mo po ba, napaka halaga ng ating pakinig. Pero ang sabi po rito sa 16 or 17, maraming matatalino mga propeta na naghahangad na makita ang ating nakita, marinig ang ating marinig. Ano po ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoon? Siya, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga turo, ang kanyang mga alituntunin. Praise God. Pero sa panahon natin ngayon, parang binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Parang hindi trabaho ng mga totoong Kristiyano ang ating pag-uugali.
Ito na. Ito na. Ang sukdulan ng karunungan ng Diyos. Sino ang sukdulan ng karunungan ng Diyos? Ano ang gagawin natin para maabot, para makuha at matanggap ang karunungan ng Diyos? Si Jesus. Si Kristo Jesus. Hallelujah. Kaya nga, ang mga alagad, nagtanong, bakit idinadaan ninyo sa talinhaga? Sa panahon natin ngayon, walang matalinhaga. Amen. Ang matalinhaga lang ay ang salita ng Diyos. Pero kapag nagbabasa tayo, nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos, ibibigay sa atin ng Diyos ang sapat na pang-uunawa, ibibigay niya sa atin ang hustong kaalaman para maunawaan natin ang kanyang mga salita. Panahon na po, mga kapatid. Hallelujah. Kung noong una ang ating buhay, pahapi-gulaki lang tayo. Ngayon po dapat mag-double time tayo. Maglaan tayo ng panahon. Praise God. Maglagay tayo ng oras at mga minuto para sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sino ba sa inyo napunta sa doktor? Sino sa inyo mahilig magpa-doktor? Di ba? Ang prescription ng doktor, dapat sinusunod natin. Kasi kapag hindi natin sinunod ang advice ng doktor at magkamali ka sa mga, malamang mapapahama ka. Ganun po ang salita ng Diyos. Kapag napakinggan natin ito at susundin natin, may kaakibat itong pagpapala. Praise God. Napakaganda po ng verse 12. Ito po yung kabuuan ng chapter 13. Ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kukunting na sa kanya, ay alisin pa. Praise God. Namatay tuloy. Purihin ang Diyos. Susunod. Ito pa. Verse 24, nagsasaysay uli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng binhi o ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Praise God. Pagkatapos niya maghasik, natulog. Kasi pagod eh. Amen? Tandaan po natin, huwag natin ihasik ang binhi na tayo ay pagod. Kapag inaantok ka, tulog mo na. Amen? Hindi ka pipilitin ng Diyos. Kapag inaantok, kapag pagod, matulog. At kapag wala na ang antok at pagod, saka maghasik. Dito ay mababasa natin ang salita. Praise God. Pagkatapos siya maghasik, siya natulog. Nung gabi na siya natulog, dumating ang kaaway. At nagasik din ng masamang binhi. Panahon ng tagsibol at malapit ng magbunga, lumabas din yung masamang damo. At sabi ng mga katulong niya, Panginoon, bunutin ba namin ang masamang damo? Anong sagot ng Panginoon? Wag, baka mabunot, pati mabubuting binhi. Hayaan mo muna. Hayaan mo. Kapwa sila lumago at kapwa silang
magbunga. At pagdating na ng kanilang panahon ng tagbulunga, at totoo naman ang masama, hindi magbubunga ng mabuti. Amen? Amen. Praise God. Alam po ng Diyos yan. Kaya ginamit niya po itong talinahagang ito. Pagdating ng anihan, kunin natin yung mga mabuting binhi at ilagay sa kamalig. Subalit ang mga masasamang damo, yung mga hindi nagbubunga, praise God, ay itatapon at susunugin. Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po sa pagpapatuloy, isa pang talinahaga ang sinaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao o na isang buto ng mustasa. Itinanim ito ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit nang tumubo ito ay nagiging malaki, ito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman na ng punong kahoy. Kaya pinupugaran ito ng mga ibon ang kanyang mga sanga. Praise God. Ano po? Dapat maunawaan po natin. Minsan, binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Prangkahan po itong sinasabi ko po sa atin. No? Minsan pupunta lang tayo sa simbahan. No? Para yung gusto lang natin mapakinggan ay kukunin natin, pero ang ayaw natin. Pero dito po ginamit ng Panginoon ang butil ng mustasa. Pinakamaliit na buto sa lahat ng halaman. Pero kapag ito'y itinanim, kakaiba. Praise God. No, ito po ngayon ang hawak natin, mga kapatid. No, ang salita ng Diyos, ang kaharian ng langit. Kaya yung ating mga kukunting mga nalalaman, dapat po i-cultivate natin ito. Magkaroon tayo ng pagnanasa, magkaroon tayo ng oras. No? Magtanim tayo. Itanim natin sa ating puso at isip ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos na napakaliit, kapag ito tumubo at lumago, ang sabi niya, ito'y pinakamalaking puno sa lahat ng halaman. Kaya nabumugad dito ang mga ibon. Praise God. No, minsan pag sinabi natin, gusto mo bang maglingkod sa Diyos? No? Gusto mo bang magpastor? Ay, wala yan. Praise God. Kulang yan. Hindi sapat yan para sa akin. Pero kapag itong maliit na ito, naisipan, na binubuksan ng Panginoon sa ating mga puso, praise God, kapag ito'y inalagaan natin, kinocultivate natin, ipinagpatuloy natin, ito ay magiging isang napakalaking pakinabang. Praise God. Hallelujah. 33. Nagsaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pangpaalsa na hinahalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya umalsa ang masa na harina. Praise God. Nakakita ba kayo ng tinapay? Sino sa inyo mahilig sa tinapay? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Praise God. Ang paghahari ng langit ay katulad ng isang babae na gumagawa ng tinapay. Praise God. Ang tinapay na kanyang ginagawa, hinaluan niya ng harina. At pagkatapos niluto, yung tinapay na ganito kalaki, nung maluto, ano kalaki na?
Praise God. No, ang ating buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagkatao, kahit sino ka man, no, kapag ito ay ipinasok natin, inihalo natin ang salita ng Diyos dito, ito ay makikilala, lalago, hanggang sa ikaw ay tuluyang mapakinabangan. Ang lahat ng ito, sinabi ni Jesus, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinhaga. At wala siyang itinuturo sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Sa gayoy, matutupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga matalinhaga. Ihayag ko ang mga bagay na lihim mula pa nang likhain ang daigdig. Praise God. Imagine po ninyo, mula pa nung likhain ang daigdig, no, sa panahon natin ngayon, ay maunawaan natin. Mabigyan nating panahon, mabigyan nating halaga ang salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa kanyang bahay. Lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa damo tumubo sa bukid. Praise God. Sumagot siya. Oh, praise God. Basahin na lang po ninyo sa inyong bahay. Oh. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siya, umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yun. Praise God. Kapag tayo ba pumunta sa church at tayo ba'y babalik sa ating mga tahanan, ano ba ang ating naramdaman? Mayroon ba tayong pagkakaisa? Mayroon ba tayong pagnanais na ipagpatuloy ang ating natutunan? Mayroon ba tayong pakinig na nais palaging mapakinggan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Ito pa, verse 45. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang negosyante na naghanap ng mahalagang perlas. Praise God. Magsasaka. Pangalawa, negosyante. Businessman. Farmers. Praise God. Ano ang ginawa nito? Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Mahalaga po na kapag araw ng linggo o hindi pa man araw ng linggo, subukan po ninyo. Lagi kayong may hawak na Biblia. At ang sikreto po dyan ay ganito. No? Magkaroon ka ng kagalakan na asamin, bulayin, pakinggan, at isagawa ang salita ng Diyos na nababasa mo doon. Praise God. Mahalaga. No? Sabi dito, naghahanap siya ng mahalagang perlas at nung makita niya, anong ginawa niya? Pinagbili ang kanyang lahat ng ari-arian at binili ang perlas na yun. Sana po ganun ang ating pagnanasa para sa salita ng Diyos. Ang tanong, may mga parabola ba dito? May mga matalinhaga ba dito?
Matalinaga pa ba sa iyo ang salita ng Diyos? Hindi na. Praise God. Simpleng pangunawa lang ito. Ang problema, hindi natin mahal ang Diyos. Ang karya ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inahagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Praise God. No? Itinuro sa kanila ni Jesus. No? Yung araw-araw na estilo ng kanilang pamumuhay. Doon po kumukuha ang Panginoon para maunawaan nila ang ibig sabihin nito. Ang kanila pong ginagawa ay napakahalaga. Amen. Praise God. Ang gusto po ng isang mangingisda ay palagi po siyang makahuli ng maraming isda. Nang mapuno ng lambat, hinila ito sa pangpang, naupo ang mga tao at tinipon nila sa sisidlan ang mga mabuting isda at itinapo naman ang isda hindi mapapakinabangan. Praise God. Naunawaan po ba ninyo itong lahat? Tanong ni Jesus, opo, Panginoon. No, ito po yung inahatid ng Diyos sa atin ngayong umaga. Hindi po ito pangangaral ng isang gumagamit ng ito po ay pangangaral na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya itunuro sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Praise God. Opo, Panginoon, sagot nila. At sinabi sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapamuno, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa karya ng langit ay tulad ng isang puno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa taguan niya. Praise God. Ngayon po, natapos na po yung centennial. Ngayon tayo ay nasa millennial. Praise God. Kaya po mahalaga na maunawaan natin ang kanyang salita. No? Nung panahon namin bago tayo makapaghigop ng kape, ngayon, puro instant. Instant noodles, instant coffee, instant boyfriend, instant girlfriend, lahat. Instant yaman. Samantala, maliwanag ang tinuturo ng Diyos. Bawat isa sa atin na nakaunawa o nakikinig ng salita ng Diyos ay maitutulad sa isang puno ng sambahayan na matalino. Praise God. Subukin nyo ngayon awitin ang mga awitin ng mga 1970s. Ano ba yung awit ng mga 1970s? This is the day that the Lord, hindi masama. No? Pero, sa panahon natin ngayon, hindi nakatanggap-tanggap yun. Kasi moderno na tayo ngayon. Amen? Praise God. Saan ba nanggagaling ang bago?
Saan ba nagsimula ang bago? Hindi ba sa luma? Kaya nga maliwanag ang sabi ng Diyos dito sa huli. Ang nakikinig at nakaunawa sa salita ng Diyos ay katulad ng isang taong matalino. Kumukuha siya ng kanyang gamit sa kanyang sisidlan, galing sa lumang sisidlan at papalitan niya ng bago. Gamitin natin ang salitang bago. Praise God. Tayo ngayon na tumanggap sa Panginoon, bagong nilalang na. Amen. Ano bang pinagagawa mo? Nasaan ka ba ngayon? Baka nasa kumunoy ka pa. Hindi ka makakaagod, hindi ka Praise God. Tayo ay bagong nilalang na. Nasa bagong henerasyon na tayo ngayon. Moderno na ang lahat. Praise God. Hindi pwedeng makaluma rito. Hindi pwede yung mga awitin dito. Pearly shell. Di ba? Praise God. Hindi pwede yung mga awitin dito. Panahon ni Victor Wood. Return to me. Praise God. Moderno tayo. At walang pinakamoderno. Pinakaluma. Unahin natin yung pinakaluma. Ang pinaka-oldest, pinakaluma ay ang salita ng Diyos. Amen? At ang pinakamoderno sa panahon natin ngayon, yung hindi pa nagaganap, yung magaganap pa lamang, ay mababasa at matutunghayan natin sa salita ng Diyos. Huwag nating gayahin, huwag nating susundin, huwag nating pakinggan ang mga masasamang halimbawa o ilustrasyon na ginamit ng Panginoon. Dapat magiging alerto tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Matalas dapat ang ating pandinig. Malinaw palagi ang ating paningin. Praise God. Kung minsan, napakalungkot. No, para bagang tayo mga tao, wala nang pakiramdam. Makiramdam tayo. Pakiramdaman mo. Ipaunawa sa iyo ng Diyos yan. Praise God. Kaya ang sabi dito, makinig ang may pangdinig. Ano ba ang magandang pakinggan sa panahon natin ngayon? Marites. Sarap nun. Marites. Ano pa? Magandang pakinggan. Ano pa? Yung panahon namin, Medi. Gusto mo ba makinig ng mga Medi? Medi Prinsya. Praise God. No. Stariray. Nagpapa-star lang. Pero mataray naman. Kaya ang tawag sa kanila ay stariray. Praise God. Pariho lang yon. Pangalan lang nag-iiba. Pero ganun pa rin ang kanilang gawain. Kaya nga ang bawat puno ng sambayan na mayroong karunungan, kumukuha siya ng bago. No? Itinatabi niya na yung luma. Praise God. Praise the Lord. No? Panahon ba naman? Pag umawit ka ng, pag magsuot ka ng bell bottom, naku, pagtatawanan ka lang. Praise God. Hindi yun nangungulugan na naluluma ang salita ng Diyos. Kung gusto natin ng bago, punta tayo sa salita ng Diyos at hindi niya tayo bibiguin. No? Bigyan ko pong halaga ito. Magiging take out po natin ito sa ating pong buong isang linggong pamumuhay. Ano sabi niya? Ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kukunting na sa kanya ay alisin pa. Magpakadalubhasa po tayo. Amen. Praise God. Magpakalakas po tayo.
Saan? Sa salita ng Diyos. Lagi po nating baon. Magkaroon po tayo ng mga memory verse. Hallelujah. Napakalungkot ang mga bata ngayon, wala silang memory verse. No? Hindi na ako hingi kasi ang ibibigay nyo sa aking memory verse, yung John 3:6. Praise God. Praise the Lord. Pakasarap po, meron tayong memory verse habang nakasakay po tayo sa bus, nakasakay po tayo sa jeep, nung naglalakad po tayo, bulay-bulayin natin, i-meditate natin ang memory verse na ating pong binabasa at magkaroon po tayo ng tamang direksyon at magkaroon po tayo ng pagtatagumpay sa ating buhay. Praise God. Ang mayroon ay bibigyan pa. Ang ibig sabihin, kapag punong-puno ng salita ng Diyos ang buhay mo, lalo kang pagpapalain. Ang may pangdinig ay makinig. Amen. Praise God. Mahalaga po yan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Pagpalain po ninyo ngayong umaga ang aming senses of hearing, Panginoon. Yung aming spiritual eye, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan, ang kabutihan, ang kalakasan at pagtatagumpay sa aming buhay na ito, Panginoon. Lord, katulad kung hindi po namin lubos na unawaan ang iyong mga salita, praise God, mababaliwala, Panginoon, ang aming paghihirap. Mapunta lamang, Panginoon, sa wala. Katulad po ng aming nabasa. Kaya, Panginoon, tulungan nyo kami, samahan nyo kami, nabigyan naming tamang oras, tamang pagkakataon, na lagi kaming magmasid, lagi kaming mag-meditate ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak na nag-aaral, ang aming mga anak na nagtatrabaho, ang aming mga kaibigan, ang aming buong pamilya, ang aming sambayanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, at i-bless niyo rin po, Panginoon, ang Silanganan Community Christian Church, sapagkat ito po ang bundok, Panginoon, na kung saan nakatago, Panginoon, ang perlas na mahalaga. At sapagkat ang perlas na ito, Panginoon, ay walang iba kundi ang iyong salita. Kaya pwede po naming itakwil, kalimutan, talikuran ng lahat ng bagay. Lalong-lalo na po sa araw na kami po ay bigay ng aming pagsamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iglesyang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon.